Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Tatay Digong gustong si Inday Sara tumakbong presidente, kung ano mangyari sa kanya. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang interview, parang Zoom yata, basta video conferencing, no, kay Tatay Digong sa The Hague, the Netherlands, sinabi niya nga na nagkausap daw sila, no. Ang interviewee nagtanong kung nakita sila ni VP Sara. Sabi ni Tatay Digong, yes, nagkita kami. And then sinabi ko sa kanya na kung ano ang mangyayari sa akin, kung mawala daw siya sa politika or mamatay or whatever will happen to him, tatakbo si Inday Sara sa pagka-presidente. Humingi po siya ng tulong sa mga Pilipino na suportaran ang kanyang anak. Kasi yun nga nangyari sa kanya, inaresto po siya doon, no, dito sa Pilipinas at pinadala sa ICC para magharap sa kanyang mga kaso. Now, ano po bang ibig sabihin nito? Sa akin lang guys, gusto talaga ni Tatay Digong na ang mga Duterte ay mananatili palagi sa posisyon. Hindi natin masasabi na panalo na si Inday Sara sa 2028 election, pero nagpapakita lang ito na malakas po sila. Pero hindi naman ibig sabihin na mananalo sila. Marami pa guys mangyayari sa political arena dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung makabalik pa dito si Tatay Digong o mapawalang sala siya sa mga kaso niyang crimes against humanity sa ICC. Hindi natin alam kung ma-impeach talaga si Inday Sara or matuloy ang kanyang paktakbo sa pagka-presidency sa 2028. Or hindi natin alam kung sino ang susunod na pangulo ng ating bayan. The door is very open for anyone that has the ability to become our future president and leaders dito po sa Pilipinas. Sa akin lang bilang isang content creator, hindi pa naman ako yung journalist, I'm just learning. Dapat po i-pray natin ang ating bayan na makapili tayo ng magandang leader para mamuno sa atin at tulungan natin ang ating pamalaan sa ating abot makakaya. Division in our society is very common nowadays. Kanya-kanya tayo, pero anong nangyari? Hindi po umuunlad ang ating bayan. So sa akin lang, magtulungan tayo and then iwasan natin ang kaguluhan kasi marami pong inosenteng tao ang nadadamay, especially ang ating ekonomiya. Maraming foreign investor na ayaw na dito mag-invest sa Pilipinas because we have a very unstable political scene. Nagkakagulo palagi, may mga drama. So yun po guys, no, I know ako mag-isa lang ako, pero kung magtutulungan tayo, ma-achieve natin guys ang harmony and peaceful country dito sa Pilipinas. Yun lang po guys, maraming salamat po. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Thank you sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam!